Hi, good morning or good afternoon kung anong oras yung man ito mapapanood. Uh, Jonix here, VIP Manager. So, this video will teach you how to basically use yung na-purchase ng company natin na radio na gagamitin natin sa expedition. No? So, marireceive niyo yung mga radio na naka-box pa, right? With individual identification, right? Okay, sabi yung box, no? So, sa loob ng box, nandun yung the radio itself, and yan, ito yung likod, no? Alright, so, lahat ng radio natin, nilagay ko na yung SIM card, which is, ito yung SIM, GOMO, SIM 5G, powered by Globe. Sana may signal dyan. Plus, yung kanyang operation manual, no? Uh, yung radio natin is both POC and analog transceiver. Okay? So, ibig sabihin, na through cell phone, cell site, and analog signal. Okay. So, included sa box, siyempre, battery pack, which is isang piraso lang, right? Yung kanyang belt clip, dalawang antena, isang mahaba, which is yung para sa UHF antenna, male, no? And yung SIM antenna para sa POC, which is yung female. Okay? And also lanyard para sa radyo, charging cable, no, na USB Type-C, yung kanyang charging dock, of course, may kasama yan na adapter to 20 volts. So, isasalpak mo lang dyan yung radio para i-charge, no? Pero, pwede rin naman na ang radio natin, i-charge natin through USB dito sa likod ng battery pack. Yan, no? Pwede siya. Okay? Kung hindi mo dala yung charging dock. Okay? Ano pa ba? Ayun. Yung SIM slot cover. Rubber and metal plate. Right. So, bago natin isalpak yung battery pack, kailangan muna natin ito i-seal using yung ito, yung SIM slot protector. No? So, yung black, yan yung rubber part, yan yung ilalagay natin sa SIM slot. Okay. So, ganyan. Okay? Yung blue, yung may blue na plastic, yan yung nakaharap dapat sa inyo. And then, dalawang maliit na tornilyo. Okay? Right. So, lagyan muna natin para secure yung ating radio. So, yung SIM card, Globe, since dalawa yung SIM slot, pwede pa tayong magdagdag ng isa. Siguro smart, no? Kung mas maganda, dalawang SIM card. Para kung walang signal ng Globe, yung smart, pwede pa. So, naka-shield na. So, bakit may ganyan? Kasi para pang-protection sa tubig, no? Just in case na magamit natin yung radio tuwing naulan or sa biyahe natin. Okay? So, water resistant naman siya, okay, sa ulan, pero hindi dapat malubog. Okay? Sisira. Tapos, paglagay ng battery, i-slide lang natin. Yun lang. Press mo lang ng konti, tapos paangat. Kung saan yun maglalak. Right? So, ito yung lock niya.
Pag tatanggalin yung battery, i-press mo lang siya pababa. Yun, tapos tulak mo para tanggalin yung battery. Right? Okay. Next is yung antenna. So, since di naman tayo magkakamali sa pagkakabit nito dahil yung kanyang saka naman is female at saka male. Right? Yung malaking antenna, yung mahaba, dito sa dulo. Okay? Yan. Salpak mo lang and pihitin mo lang. Dito. Yan. That's it. Ganun din yung maliit. Which is the female. Ito naman sa gitna. Okay. Right. So, abit mo yung dalawang antena. So, paano ito bubuhayin? Itong orange knob, ito, pipilitin lang natin para sa on. Mag-click yan, ilaw, and mabubuhay na yung ating screen. So, makikita niyo sa screen na merong initializing. Okay? Ito, ang nasa taas, ay para sa signal. Itong nasa baba ay para sa UHF o yung ultra high frequency natin. Right? So, makikita naman natin dyan na meron ng signal. So, sa tao. Isa nyo ba? Yan. Okay? So, paano gagamitin? Kapag okay na siya, nabuhay na, everything. So, dito sa kabilang gilid, meron dalawang PTT o yung tinatawag natin na push to talk. Itong malaki, para sa SIM. Yun o. Kita nyo? Local talk. Okay, pagka yung malaki ang pinindot natin at magsasalita ka, magta-transmit siya through SIM signal. Okay? Pero kung nasa malapitan lang naman tayo or let's say in a range ng, I don't know kung ang range nito is around 3 to 2 to 3 kilometers. Okay? Ang gagamitin mo naman na PTT o yung push to talk, ito. Itong maliit na nasa gitna. Okay? So, yun. Nakikita kayo na sending. Tapos magsasalita na kayo. Okay? Right. So, ganun lang. Kasimple yung operation nitong radyo na to. So, makikita nyo na naka-assign na yung mga pangalan. So, for example, itong radyo na to, yung R04, is sa akin na naka-assign, UIC Abu. Tapos, yung PATS OPC, yan yung group natin. Lahat ng radyo, 20 units na radyo, ay makaka-receive and makaka-transmit within this group. Ibig sabihin sa PATS PPC. PATS OPC pala. So, lahat yan. Maririnig lahat ng may hawak ng radyo pag nasa group ng PATS OPC. Okay? So, yan na muna ang gagamitin natin pangkalahatan ng PATS OPC. So, later on, ituturo ko kasi per group, ginawa na natin siya ng group. So, nire-program natin, meron si HR lang, meron si operation lang, meron si EIT lang, no? Meron si kapitan lang, tapos ayun, 5 lang. So, captain, EIT, HR, ops, no? Yun yung for the meantime na merong radyo. Alright? So, ganun lang kasimple ang operation nito. Okay? Yung next video would be teaching kung ano-ano pa yung ibang features nitong radyo nito. For the meantime, ito muna ang gamitin natin. Test muna natin kung aabot tayo na maka-contact using this one. Alright? So, thank you. Yun lang muna sa ngayon.
So next video, tuturo ko yung iba. Salamat.